Putang ina ang ginawa sa kanya, ginamit siya para lang malagay yung presidente na yan. Hanip yan. Tapos, pupukulan mo na. Yung tatay ko nagpalibing yan eh. Ini-incarcerate mo ngayon. Gago kayo ah. Tatay ko nagpalibing sa tatay mo. Talagang hukayin yung tatay mo. Binoto namin kayo kasi we were expecting na maging magandang takbo ng Pilipinas. Na sinabi mo na continuity. Pero wala. Ginamit mo taong bayan din. Binola mo taong bayan. And now, ikaw pa ngayon yung magaling. Ikaw pa ngayon yung tatawa-tawa ka. Na speaking well, pero may agenda kayo. Tanginang yan. Yung mga plastic eh. Because you belong to the same cycle, to the same arena na dog eats dog. People use people to propel their agenda, and I'm sure Inday Sara will take note kasi biniktima siya. Putang ina ang ginawa sa kanya, ginamit siya para lang malagay yung presidente na yan. Hanip yan. Tapos pupukulan mo ng ganun. Kaya tama lang yung sinabing hukayin yung bangkay. Para iparamdam sa inyo, tanginan mo, tatay mo hukayin ko. Yung tatay ko ginagago mo, yun nagpalibing sa tatay mo eh. Yun yung talagang salita nun, interpretation. No? I-type nyo sa Google, what does hukayin ang bangkay, hukayin ang bangkay at itapon sa West Philippine Sea? Ano yung ibang synonym? Yun yung sasabihin sa yung Google, tangina ka. Hukayin ko yung tatay mo eh, gago ka. Yung tatay ko nagpalibing yan eh, ini-incarcerate mo ngayon, gago kayo ah. Tatay ko nagpalibing sa tatay mo, talagang hukayin ko yung tatay mo. Tangin ng mga taong yan, gago. Mga walang niya kayo, manggagamit talaga. Kaya nga, it violates the true value of the Filipino eh. Puta nang gagamitin mo, ganun-ganun ka, paswitams pa kayo, na pakita mo, may pahawak-hawak ka pang ganyan, gago. Nakakaya kayo. Binoto namin kayo kasi we were expecting na maging magandang takbo ng Pilipinas. Na sinabi mo na continuity, pero wala. Ginamit mo taong bayan din, binola mo taong bayan. And now, ikaw pa ngayon yung magaling. Ikaw pa ngayon yung tatawa-tawa ka. Okay lang, sige lang. Tumawa kang gusto mo, bilang na yung araw nyo. Bilang na talaga yung araw nyo. So, okay, so, you see the problem? Cycle. Sara, ilagay nyo ngayon. Ande, after Duterte, continuity. BBM, up. Nasa 2 years na tayo. Ganyan. Papunta tayong 3rd year, may eleksyon. Uy, okay na naman ang mga alipores, no? Pero yung iba, yung mga diehard na BBM, diehard na Tambi, Buaya, Crocs, pinipilit nilang, nirarally nila si Duterte. Tinatakot-takot. Mr. President Duterte, huwag kang matatakot. Puta na ang taong bayan, sasagipin ka. No? Yung taong bayan, poprotektahan ka. Pagka yung mga ano-ano na yan, basta malaga, i-announce nyo kaagad pagka nandyan na yung dadamputin ka, kukuhanin ka, hindi. Ako naman, sinasabi ko sa inyo mga Marcos, pagka ginawa niyo yung revolusyon talagang magiging resulta, revolusyon. At pagka umabot nga tayo doon sa revolusyon na yan, na sinasabi ko, na iwasan ninyo, yari kayo sa taong bayan. Uubusin kayo talaga eh. Walang patawad yun. I'm not threatening you. I am helping you. Helping put some sense into your brainless na ampaw na yung nothing here inside, nothing here. Panay na yan, singhot na eh. I'm trying to help you na hindi kayo umabot doon because I respect the name. Once upon a time, I believe in your father. Once upon a time, it was part of my growing up, yung tatay mo. And I joined the armed forces because I learned that there was this war hero Marcos, Major Marcos, etc., na Medal of Valor, kuno, etc. Na-inspire ako.
And then he became senator, and then he became president. Na-inspire ako. Gusto ko rin maging presidente. Pero wala rin kasi gago yung sistema na natin eh. So, ikot-ikot tayo after Duterte, Marcos, and then ngayon, nagdedelikado ka Marcos. Nagdedelikado ka BBM. Kasi inaway ninyo si Sara. Nagsasalita na. Isang salita lang ni Sara ngayon. Nagulat kayong lahat. Pagka sunod-sunod yan ni Sara. Nakisang salita lang may nadidinig ng unity. Galing sa iyo hanip ka. Matapos mong sirain yung band, yung friendship na yon. I was deceived ka pa, gago. Gago, tas ngayon tatawa ka unity, gago. Mag-declare ka ng martial law, wala na. Hindi takot ang tao Hindi na matatakot. Ako hindi ko takot sa martial law. Mag-declare ka martial law, sasabihin ko, I am undeclaring it. People of the Philippines, you do not, naniwala kayo dyan, martial law? Sa ating galing yung power. Ito tayo, ito yung Constitution, nilagyan natin yan ng we do ordain and promulgate this Constitution. Kaya natin nilagyan ng power ng martial law kasi gusto natin matino, walang kalaban. Ang ginagawa ngayon, tatakutin tayo ng martial law kasi tayo yung kalaban. Gago! Anong presidente ka? Okay, kaya nga layo ito lang sila nangako, we will uphold the Constitution. And in Constitution, tayo to. Kaya kayo, mga kababayan, dapat alam ninyo yung power ninyo. Mahina kayo, ting-ting, pagkaisa. Pero pagka pinagsama-sama mo taong bayan, emphasize your sovereign will, hindi mo mabali yung ting-ting. At pinakita yan ng 2016 elections. Boto nyo pinagsama-sama, hindi natalo ng Smartmatic. 5 milyon lang ang dinaya nila. Nabawasan, 21 million, naging 16 million. Panalo pa rin ang Duterte. So, kung ang taong bayan ay nag-unite, kaya ninyong marating yung Pilipinas na inaasam-asam ninyong maganda. Pero pagkakanya-kanya tayo, walang mangyayari. Vloggers, kung kanya-kanya kayo, walang mangyayari. Hirap naman ito. Puso. Walang mangyayari. Okay. So, yung agenda is, ano ba talaga problema? Maraming sasagot, corruption, political ek-ek. That's the short-term problem. Short-term problem. That's the immediate problem. In fact, it is not the actual problem. It is a manifestation of a greater problem. Parang teacher, no? Teacher, sir, question. Yun. It is a symptom of a greater problem. The greater problem is that we have eroded our morals. We have failed in our Filipino families the breeding of the right people, the right Filipino. Tama. Yung nag-comment kanina kay Commander Bukay, mag-pop out ko na lang. Ano yata yun? Sorry, nasa dulo yung ko. Sorry tama yun yung Filipino ideology, no? We have failed in the breeding of the right Filipino. Yun ang original problem. Kasi lumaki yung tao, na-educate siya, na-expose siya, and then bungko na. Pero tignan yung mga Duterte. Tignan yung Duterte. Ba't ganun? Matitino ang mga Duterte. May morals, may values. Kasi nga, yung pamilya ng Duterte hinubog ng lolo ng mga Duterte. No? Yung ano nila, yung clan, nahubog sila. Kaya nga, ang gumagraduate ngayon, nagkaroon ka ng presidente, palamura. Para sa iba na mga desente, putang mura ka ng mura, hindi ka presidentiable. Pero sa iba kasi, yun ang mahalaga, huwag ka magmura.
Pero okay lang magnakaw. Okay. Huwag kang magmumura, bawal yun. Hindi yun disente. Di na may mga dilawan noon, di ba? Yung pinupukol kay Duterte. And to the point na si Duterte, na sinasabi, ayoko na ayoko na magmura. Pinagbabawalan ako ng mga... Why are you trying to change the person for what he is? Kaya mo, magmura kung gusto mo. Putang ina, magmura ka kung gusto mo. Walang kaplastikan. Pero yung sa mga dilawan, gusto nila, okay lang, wag ka magmura in public. Plastic kunwari, pero magmura ka gusto mo, pagka ano yung kaplastikan yon. Pero yung performance, baliwala sa kanila. Magnakaw ka gusto mo, pabayaan mo yung mga magnanakaw. Bayaan mo yung mga nangyayari ng mga maling sistema. Okay, so, tingnan mo yung pamilyang Marcos. Pare-pares naman tayo ng generation, pero bakit may pamilyang Marcos? Walang empathy itong BBM. Pwede ba ganyan yung relo mo? Ba't ko ibibigay yung relo ko sa'yo?